second. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay.
evening sa Comfy Family. Alam kong excited na bang nakalabas o lumabas? Ingat-ingat lang ha. Para dun sa mga hindi pa nakakalabas ng bahay na kaming mga senior, si Lola Tess ay tumawag. Sabi ni Lola Tess, nanlulumo na daw siya. So, paglabas natin mga kapatid, puntahan nyo naman yung mga lola at lolo ninyo. Tsaka yung mga nanay, tatay, kung kayo man ay na-quarantine, ano ha? At mag-celebrate. Celebrate with Jesus, ano ha? Pwede kayong makihanda. Doon kila JR, Jamie, meron silang 3 lechon. Oo. Maganda palang mamuhay doon sa probinsya. Meron pala silang tradisyon, ano ha? Anong tawag doon? Anniversary ng patay. Biro nyo. At ang tradisyon pala doon, parang namibigay sa kapitbahay, ano ha? So, tayo rin, mamigay sa kapitbahay, ano ha? Sige. Again, magandang gabi sa lahat ng Comfy Family. Kaming lahat dito ay nasa mabuting kalagayan at alam ko kayo rin ay nasa kalagayan o sa presence ni Lord at tayo'y binantayan ng halos ilang buwan. At kung tayo man ngayon ay mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho na, makalabas na, makapag-prayer meeting na, makapag-fellowship na, glory, glory, glory to God. O, sige, sa ating Bible study, yung ating pagpapatuloy sa doctrine. Ang atin naman ngayong paksa ay hango sa Psalms 19, 1-14. Ang ating pag-aaralan ay yung attributes of the Word. Ayan, ano ha? Kaming dalawa ni Pastor Rapi ang maghahati. Kaya abangan nyo mamaya. But in the meantime, manalangin muna tayo. Tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Lord, again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Maraming salamat po sa privilege na kami sa Comfy Family ay nakakapagpahayag ng iyong salita sa live streaming at ang maraming mga tao ang naging busy ngayon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos dahil sa pangyayaring ito. Maraming salamat po sa privilege. Ngayong gabi, ang awitin, ang aming study for tonight, kayo po manguna sa amin dalawa ni Pastor Rapi. Wisdom, understanding, at ang fullness of anointing be upon us doon sa aming pagpapahayag ng salita mo sa mga kapatiran at bigyan kami lagi ng awat grasya para masunod ang iyong kalooban at ito'y nagiging kaluguran ng ating Panginoong Hesukristo at makakahawa, mai-influence ang mga nakapaligid sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita mo sa aming buhay. Again, Lord, itong gabi na to, paulanin para malamig. Pero wala pong bagyo, kung meron man pong bagyo, wala pong mapinsala. Salamat po, Lord, at tapos na ang summer at magiging malamig na para bawas kuryente. Again, Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. In Jesus' name we pray. Awit tayo kay Lord, mga kapatid. Magandang gabi, aking mga kapatid, at sa lahat ng mga pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay aawit at sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Sige po, sabay kayo mga kapatid.
Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya, pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati. Hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Minsan pa. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya, pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati. Hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo nagpagpuri sa Diyos. Magsama-sama sa hilaga o silangan, sa timog at sa kanluran. Sama-sama tayo nagpagpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog at sa kanluran. At ipagsabi at ipagpuni na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Sama-sama. Sama-sama tayo nagpagpuri sa Diyos. Magsama-sama. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Magsama-sama. Sama-sama tayo nagpagpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Ating ipagsabi at ipagpuni na si Jesus ang Panginoon. Na si Jesus ang Panginoon. Na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Tayo na sumamba. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na tumanta, sumayaw sa sayo na tutugan, kayo ng pagmasdalan at kakaisa. At sama-sama magkakapatid. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na tumanta, sumayaw sa salo ng tugtugan, kayo ng pagmasdalan at kakaisa. At sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magkasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman hindi
says the Lord. The Lord is great. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. One more time, we magnify your name. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We exalt your name forever. Hallelujah. We worship
Oo, game na ba? Kanina, tuwan-tuwa silang kumanta. Nakakahawa. Akala nila makakalabas na sila. Hindi pa pwedeng lumabas. Ano ha? Nahanap ko si Brother Bong eh. Doon sa ating awitin na yun. Dahil nakita ko, ang saya-saya nila eh. Tayo na. At sa loob-loob nila makakalabas na sila. Hindi pa, bawal pa. Okay. Bukas mga kapatid, abangan nyo. Kung sabi nung ating mga Comfy family, yung nagaganap daw sa atin ay great revelation dahil doon sa mga patotoo ng ating mga kamanggagawa. Tomorrow, hindi ito great revelation. Ang tawag ko dito ay shocking revelation. Kasi ngayon ko lang narinig yun, na-shock ako. Kaya abangan nyo kung sino tong worker na to, na yung kanyang revelation ay shocking. Ano, ha? But tonight, pag-uusapan natin yung divine revelation. Ayan. Revelation din ito. Kumbaga, the self-disclosure of God. Ayan, ano. Kayo ba'y nasoong na sa sitwasyon na merong nagtanong sa inyo, halimbawa, namimiloso po, o talagang o talagang nagsasaliksik, o dili kaya gusto lamang i-challenge yung ating faith. Halimbawa, another religion o religion, tapos i-challenge ka. Kung sakaling maganap sa inyo, itong awit 19, ang defense of the truth nating mga Kristiyano. Ano ba yung sinasabi kong kung kayo'y nalagay sa ganitong kalagayan na tatanungin kayo? Yung bang proof ng God's existence. Nako, halimbawa, ibang relihiyon siya, so meron siyang sariling Diyos o Diyos. Tayo, ang Diyos natin, the God of the Bible. Tinanong ka, sige nga, i-prove mo nga sa akin ang existence ng Diyos mo. O eto, mga kapatid, ang ating defense. Kaya, basahin na natin yung ating pag-aaral sa gabing ito. So, sa Psalms 19, 1-14. Meron tayong awitin dito, kaya lang pag tinatawag ko si Arnold ng biglaan, nagugulat eh. Minsan, walang tunog yung keyboard. Minsan, walang tunog yung boses. Minsan, walang tunog yung mic. Kaya kailangan dito, gugulatin mo kasi pag pinagsabihan mo ng ganito, parang nasya-shock siya eh. Pero hindi siya yung shocking revelation tomorrow, ha? Okay. Basahin na natin, mga kapatid. Psalms 19. O hulaan nyo kung anong awitin to ng mami, ha? Pwede nyong i-text kay Sister Ria. O doon sa mga kapatiran, ha? Una-unahan kung sino makakuha nitong awitan na to. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices like a strong man to run its race. Its rising is from one end of heaven, and its circuit to the other end, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right,
rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold. Another song yan. Yea, that much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse me from the secret faults. Keep back your servant also from presumptuous sin. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. The message of the Lord. Hallelujah. Again, Lord, ako po'y walang magagawa. Kaming dalawa ni Pastor Rapi, ang kaalaman, karunungan muli na nagmumula sa inyo at kapuspusan ng banal na Espiritu ang manguna sa amin. At sa lahat ng makakapakinig ng mga kapatiran, awat grasya para maipamuhay. Again, ang wisdom, understanding, anointing comes from you. At mga karanasan na related sa word sa gabing ito. Again, lahat ng parangal sa iyo po lamang. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Mamayang gabi, o pagkatapos nito, o sabayan nyo kami, sabayan nyo ako na buksan nyo yung Bibles nyo. Ano ba mapapansin ninyo dito sa 14 na talatang ito? Sagutin ko muna yung tanong ko kanina kung kayo'y masusuong sa proof ng existence of God. Tayong mga Kristiyano, by God's grace, sa Comfy Family, kung maaalala niyo yung 7 na, divine law. Ayan, yung 7 divine law. Dito makikita natin yung self-disclosure ng Diyos. Ang una, makikita natin dyan, ang self-disclosure niya sa world at self-disclosure niya sa kanyang word, salita. So, ni-reveal ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa ating lahat dito sa world at ni-reveal ng Diyos self-disclosure ng kanyang revelation sa sarili niya dito sa Word of God. So, kapag tinanong kayo, proof ng existence of God, the God of the Bible, kung siya man ay hindi naniniwala sa ating Diyos, dito itinala yung ang tawag dyan ay prominence of the skies, tsaka publication of the sun. Pag tumingin ka sa taas, makikita mo there is a creator dyan sa heaven. Meron nga akong isang nabasa, ang pangalan niya ay si Johannes Kepler. Tingnan ninyo ang kanyang, mga 15th or 16th century na astronomer na ito nga yung kanyang natuklasan. At dito rin siya rin pala yung naka-invento ng mga salamin. So, siya, tiga Germany siya. Pinag-aralan niya yung at lumabo kasi yung mata niya Noong maliit pa siya, yung mga magulang niya, para bagang mahilig makita yung mga nasa kalawakan. Kaya siya rin nagtataka na pag tinignan mo nga naman yung, halimbawa yung sa gabi, yung mga between, billions of stars, galaxies pala yan, na nadiscover na merong creator. So, ang proof ng existence of God, dineclare dito sa Psalm 19.
Sabi, tignan nyo yung prominence of the sky, the declaration, the publication of the sun. Tsaka makikita mo yung order hindi nag-uuntugan. Kaya yung mga astronomers, mga scientists, mga nagre-research, nagtataka sila na hindi ito by chance na nandyan ang existence ng universe. Merong creator. Dito nakatala yun, mga kapatid. Kaya napakayamang pag-aralan nito. Hahatiin natin ito sa 3 o 4, pero gusto ko munang bigyan ng diin yung self-disclosure ng Diyos sa kanyang salita. Of course, yung verses 1 to 6, yun yung prominence ng pag tinignan mo sa kalawakan, yun yung declaration of God's glory. Pag tinignan mo naman yung verses 7 to 9, nandito naman yung makikita nyo dyan yung synonyms ng God's Word. Ano-ano ba yung mga synonym ng God's Word? Tingnan muna natin. Ang synonym dito na ipinakita. At nandito rin yung tinatawag na attributes of the Word. Andyan yung appreciation of the Word. At nandyan sa verse 14 yung application of the Word. Dito muna tayo sa attributes of the Word of God. Ito yung self-disclosure ng Diyos sa mankind sa pamamagitan ng kanyang salita. So meron ditong mga synonyms. Una yung the law, the testimony, the statutes, the commandment, the fear, the judgment. Ito yung mga synonyms ng Word of God. Pag sinabi nating the law, His teaching, a direction, or instruction. Diba? Ang sabi diyan, the law, tingnan niyo uli ako ha, ito yung meron din diyan yung parallelism. Tsaka makikita natin diyan yung effects ng salita ng Diyos, inilahad diyan. Tingnan natin. So, yung law is, the law of the Lord is perfect, converting the soul. So, the law means His teaching, a direction, or instruction. Testimony. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Pag sinabing testimony, bear witness. Testimony of the divine author. Ayan. Makikita nyo rin yung pagkakagamit ng pangalan ng ating Panginoon Diyos, 2. Pag sinabing God, Creator, at binanggit din dyan yung Lord, meaning to say, it is a relational ang pagkakalahad ni Haring David. Una, the God, tsaka Lord. So, 2 yon na inilahad dito, the Creator, sa Genesis 1:1, napakahalaga niyan, mga kapatid. At yung the Lord meaning yung focus niya ng kanyang relasyon sa Panginoon Diyos. Yan yung kanyang sa Psalms. So, testimony means the divine author, the creator. The statutes means order, charges, precept. Pag sinabi nating precept, it is a principle or rule of order. So the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. So statutes mean charge, order, precept, or rule of order. Commandments means to order. It is a divine order. At pag sinabi naman natin the fear of the Lord is clean, enduring forever, it is a reverence and awe to the Word of God, and the judgment means His words conveying His judicial decisions. Ano ha? So yung mga bagay na yan ay napakahalaga. Ano ha? So tatawagin ko na muna uli yung ating fellow pastor para ibahagi sa atin itong attributes of the Word of God. Ayan. Welcome natin. Thank you, Lord. So magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. At purihin ng Panginoon na tayo ay kanyang laging pinagpapala. At salamat sa live streaming.
hindi po napuputol yung ating pag-aaral. Ngayon, ito pong ating pag-aaral ngayon, bibigyan ko po kayo ng isang brief summary kung ano itong ating tatalakayin. Sinimulan na nga po ni Pastor Alex. At talakayin ko po yung the testimony of the Lord is sure, making the wise simple. Ngayon, katulad ng marami po, katulad ko po noon, way back 36, 37 years ago, mali ang aking perception kapag pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon, para bang ito isang bagay na that keep us from having fun. Bakit parang hindi tayo makapag-enjoy? Kasi maraming para bang bawal ito, bawal yan, bawal pupunta doon. Parang sa akin noon, ay pag inadapt ko na yan o niyakap ko na yan, hindi ko na magagawa yung gusto ko. Pero ang totoo, yung ating pag-aaral ngayon ay opposite ito. Kabaliktaran nung mali nating paniniwala. Ngayon, meron pong 5 bagay tayong, bibigyan ko po kayo ng brief summary tungkol dito para maunawaan natin. Bakit opposite? Una, the law of the Lord revive us. So ang book of Ephesians, pag binasa niyo po yan, ang sentro ng pagtuturo ni Paul ay tayo ay spiritually dead. Patay naman tayo because of our transgression. Sa Psalms 51 verse 10, sabi po doon, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito yung prayer ni David na nagpaparevive siya sa pamagitan ng paglikha ng isang bagay na wala siya, and that is a new heart. So lahat tayo na-revive. Simula nung tinanggap natin ating Panginoon, hindi lamang physically, but lalo spiritually, buhay na buhay tayo. Ngayon, pangalawa, the law makes us wise. Sa Proverbs chapter 4, verse 1, sabi doon, hear, O sons, the instruction of a father, and give attention that you may gain understanding. Napansin niyo po doon na pay attention to His instruction to gain understanding. So, ibig sabihin, pag pinakinggan natin, sinasabi ng Panginoon, ay talaga namang i-guide ka nito, talaga namang victory after victory, success after success ang iyong anihin. Pangatlo, it gives joy to the heart. Sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Di ba lahat naman tayo, pag binigay ni Lord yung ating heart's desire, anong klaseng sigla meron? Kulang na lamang talagang sumigaw, magpuri, gaya sa Psalms 89, sabi doon, I will not stop proclaiming the goodness of the Lord, yung kanyang faithfulness. Pangapat, it gives light to the eye. Sa Psalms 119, verse 105, sabi ni David, your word is a lamp to guide me and a light to my path. Sa lahat ng ating journey sa ating buhay, kapag tayo'y nagtiwala sa salita ng Panginoon, talagang hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. And panlima, it warns us and rewards us. Kung nabasa nyo na po ang book of Deuteronomy, chapter 28, meron po doon na sinasabi yung first verses of verse 1 to 14, sabi doon, the blessing of obedience. So nandun yung reward. Makikita niyo po doon na sabi doon, if you obey every detail of the law, all these blessings will accompany and overtake you. I will bless the works of your hands. Sabi doon, I will send rain in all season. You will never borrow, but you will lend to many nations. You will be the head and not the tail. So may reward. Pero once na dinisobey mo ang salita ng Panginoon, ay talaga namang hindi mo ma-describe kung ano yung mangyayari, mga kapatid. Now, yung ating pag-aaral na binasa po kanina ni Pastor Alex, ito po yung 6 na full description of the Scripture. Dinidescribe niya o inilalarawan niya ang kanyang mga salita. Balikan ko po. So 6 po yun. The law of the Lord, the testimony of the Lord, the statutes of the Lord, the commandments of the Lord, the fear of the Lord, the judgment of the Lord. Ngayon, balikan ko na po yung aking pagtuturo. Sabi nga po, brief history para
maunawa natin kung ano yung sentro ng pagtuturo. Yung aking pag-aaral po, o aking ibabahagi sa oras na ito, ay dun sa pangalawa na the testimony of the Lord is sure, making the wise simple. Ngayon, doon muna po tayo, the testimony of the Lord. Yung salitang testimony na ibigay na rin po kanina, it means to bear witness. Sa Tagalog ay saksihan o sumaksi o magpatotoo. Ngayon, yung Greek word na ginamit po doon, dahil sabi doon, the testimony of the Lord ay yung marturia. M-A-R-T-U-R-I-A. Marturia. Nang ibig sabihin nito, it always to rendered witness. Magbigay ng patotoo. Ngayon, doon po sa John 3, sa verses 32 to 33, tignan po nyo to. And what he has seen and heard, that he testifies, and no one receives his testimony, he who has received his testimony has certified that God is true. Napansin niyo po yung salitang, and what he has seen and heard. So dito nagpapatotoo ang Panginoon tungkol sa kanyang nakita at kanyang narinig. Kumbaga, first hand talaga ang kanyang sinasabi at nagpapatotoo siya doon. Sa 1 John chapter 5, verse 10 to 11, he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not received the testimony that God has given His Son. So pag hindi natin pinaniwalaan ng ating Panginoon Jesus tungkol sa kanyang patotoo, parang sinasabi natin, sinungaling ang Diyos. Pero sinasabi na ng Panginoon ang kanyang nakita at ang kanyang narinig. Now, balik po tayo. Yung testimony of Jesus ay dalawang bagay. Una, ito ay objective. Pangalawa, ito ay prophetic. Pag sinabi pong objective, expressing or dealing with facts as perceived without distortion. Ibig sabihin, yung kanyang patutoo ay reality. Meron siyang patutoo, ay sinasabi niya may katotohanan, may proof. Kagaya ng ang bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang pilay nakalakad, ang mga patay nabuhay. So, sabi dito, facts as perceived without distortion. Ibig sabihin, hindi mo kayang pabulaanan ito. Hindi mo pwedeng sirain ito dahil kitang-kita ng marami ang nangyari. Now, pag sinabi naman that testimony of Jesus ay isang prophetic, ito ay to be understood in the light. Pag sinabing to be understood in the light, ito yung testimony concerning Christ and Israel in the book of Psalms, which will be used by the godly Jewish remnant. So ibig sabihin, pag sinabing prophetic, ayan ang book of Isaiah, chapter 9, verse 6, nandiyan ang Isaiah 53, marami po. Kaya sinabing prophetic, sinasabi pa ito noon at nagkaroon ng realidad na nakita natin at lahat ng sinabi ay nagkaroon ng katotohanan. Amen. Ngayon, sinabi rin po doon sa ating pag-aaral that the testimony of the Lord is sure. Sigurado siya. Ibig sabihin, the testimony of the Lord is sure in revealing to us who God is. Matibay po yan na patotoo dahil ang salita ng Diyos, ito ang absolute truth. Ito ang absolute truth at walang tatalo po rito. So sa pamamagitan ng patotoo ng ating Panginoon, sa pamamagitan din ng salita, nire-reveal natin kung sino ang Diyos. Pangalawa, what we should believe. So ibig sabihin, kinakailangan, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga bagay hindi naman nakasulat. Kailangan nakasulat, hindi ito basta sabi natin na ito'y isa lamang opinion ng tao, hindi natin paniniwalaan. So hindi lamang revealing to us who God is, what we should believe, how we should believe, paano tayo maniniwala. Kumbaga, paano ba tayo dapat maniwala? Ito ba'y kailangan ba ay merong alinlangan?
kailangan ba ay may certain percentage? Ang sinasabi sa atin, maniwala tayo. As the Lord speaks sa kanyang salita, maniwala tayo. Ngayon, the Scripture is the only sure revelation we have about God. Wala nang iba. Sino magpapatotoo sa atin about God? Ganong ilang libong taon na ang lumipas. At sigurado yung mga taong naka-witness noon ay wala na rin. So, sino magpapatotoo sa atin kundi ang Scripture? Ngayon, hindi lamang po yun, kundi kinabing sure and trustworthy than human experience and human reasoning. Kasi ang karanasan ng tao, minsan, pag nagpapatotoo, alam niyo yung salitang exaggeration na nakatanggap halimbawa ng piso, pero pag nag-share, naging 1,000,000 na, nakatanggap ng anything na pagpapala, pero pag nag-witness na, parang ang hirap paniwalaan. Kaya hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang human experience. At hindi mo rin pwedeng pagkatiwalaan ang human reasoning. Alam niyo kung bakit? Doon sa Book of Ephesians, sabi doon, may you come to know how high, how wide, how deep the love of the Lord. At sinapabi rin po doon na it passes all understanding. Hindi mo kayang maarok yung kanyang pamamaraan, yung kanyang karunungan. Kaya never na tayo magtitiwala sa human experience and human reasoning. Ngayon, punta po tayo doon sa pangatlo. Ang pangatlo, making the wise simple. Pag sinabing making the wise simple, ay ano po ba ang pagkakaiba ng insight at foresight? Kasi yun po ang pagkaka-define ng making the wise simple, ibig sabihin, ibinibigay sa atin ang fullness understanding of the Scripture. So pag sinabing insight, ito po ay isang kapangyarihan, the power or act of seeing into a situation, into things divine. Ibig sabihin, pag sinabing the power of or act of seeing into a situation, para bang malagang makikita natin na ano pa talaga nangyayari. Kagaya ngayon po, tingnan po nyo. Ito nangyayari sa ating COVID-19, almost 3 months na tayo naka-lockdown. Ano ba talaga ang sitwasyon? Ano ba talaga ang pinapakita ng Panginoon sa atin? Ito ba dahil sa kapaubayan ng tao? Ito ba dahil sa ganito? Pero simply na sinasabi lang sa atin ng Panginoon na ang lahat ng tao ay nakalimot sa Kanya. At ito'y one way na para maipakita ng Panginoon na mayaman ka, mahirap ka, pagdating ng panahon nito, pantay-pantay tayo. That man, you can do nothing without God. Man is sinner at kailangan natin siya. Yun ang sitwasyon. Pero hindi dapat na magbe-blamean na baka ganito, baka ganyan. Pero sabi nga po, yung insight tungkol doon ay pinapakita ng Panginoon. Kaya pag sinabi namang foresight, she could tell what the outcome would be of things to come. O sa pag sinabi namang foresight, para bang sinasabi ngayon na ano magiging resulta niyan? Anong kahihatnan niyan? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, it warns us and rewards us na kapag sinunod natin siya, ito ang mangyayari dyan. Pero once na dinisobey natin ang Panginoon, yan din ang mangyayari dyan. Kaya ang Galatians 6:7, napakalinaw sinasabi doon, what you sow, you will reap. So yung sinasabi sa ating warning doon, lagi natin i-consider kung ano yung ating itatanim. Dahil meron talagang araw ng pag-aani. At yun ang reality at katotohanan, di po ba? Kaya nawa, mga kapatid, na itong ating pag-aaral, ay makita natin ang kahalagahan nito. Hindi ito salita na restricting us na para mapigilan yung ating mga gusto, kundi ito ay pagpapala sa lahat ng mga tatanggap at susunod sa salita ng Panginoon. Magandang gabi po. Bigay ko na po kay Pastor Alex. Ay, salamat, Pastor Rapi.
Noel, awitin naman natin yung awitin, no? Madaming awitin dito. Yung kung... sige, Noel, tayong dalawa. Ito. Ay, glory to God, kinuha ni Pastor Rafi yung the testimony of the Lord is sure. Iyan. Yan. Nagsigurado na ako sa mic, Pastor. Hindi. Sige, awitin muna namin yung awitin ng mami. Ang daming awitin dito, mga kapatid. Sige. Thank you, Lord. Ano mo ba yan, Lord? Kung ano yan? The heavens declare Uy, the glory naku, of God. Tumama. Praise His wonderful Ayan ha, sabi name. nung iba daw, ang ganda daw ng boses mo. Sabi po Dahil hindi nila narinig. Hindi nila. Ngayon, maririnig na nila. Amen. Sige. Hindi, binigyan lang ako Brother, ng pagkakataon. Sa C. Ayan. Akala ko tutugtugan mo ako, Brother Sige, Joby. pwede rin si Joby na para Ikaw na, Brother makakonsentrate Jobs. ka. Take it away. Natatandaan mo ba daw to, Brother Jobs? Kamo. Thank Ayan. you, Lord. Sige, Lord. Ikaw na lang o si Joby? Brother, yung mic stand, brother. Ako na, hawakan ko na muna. Huwag lang po kayo naman, Pastor. Nakakahiya. Thank you, Lord. Good evening, mga kapatid. Yan, may sounds na po ako. May Ito, sound po. maaalala to ni Sister Fe. Yeah. Sister Fenara. Ay, abangan nyo sa Biyernes, meron tayong mga Special kapatiran guest. na makakapunta rito sa Good Glory. Morning Jesus. Isang family ito. At basta ito'y kasama pa ng mga mami. Naku, ganun na silang katagal kay Lord. Hallelujah. Awitin na namin ni Minister Arnold. Kasi maaalala natin yung mga awitin, kaya ibinigay sa kanya to. Hallelujah. The heavens declare the glory of God. Praise His wonderful name. The heavens declare the beauty of God. Wonderful is His name. The heavens declare the grace of our Lord. Wonderful is His name. Glory, beauty, grace comes from the Lord above. One more time. The heavens declare the glory of God. Praise His wonderful name. The heavens declare the beauty of God. Wonderful is His name. The heavens declare the grace of our Lord. Merciful is His name. Glory, beauty, grace comes from the Lord above. Meron pa dyan yung gold. Kasi i-value natin yung Word of God more than silver and gold. It is sweeter than honey. You remember the song? Lord, you are more precious than Yes. Lord. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. There's nothing I desire compares with you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I
love you. Ay, thank you Lord, hallelujah. Dito sa una, kung kay Pastor, glory to God, yung the testimony of the Lord is sure. Kasi He is the same yesterday, today, and forever. Tsaka sure ang patutuon ng Diyos kasi merong eternal life sa John 5:39, if I'm not mistaken. Kaya, saan pa tayo? Doon na tayo sa sure. Kasi lahat naman tayo ay in reality baka 60, 70, 80, 90 or even mas mababa pa, let us make sure na we are prepared to meet our Maker. Meron yang isa doon sa comment na instead of asking why ay what ang ipinakikita ni Lord. So, meron lang siyang request tungkol sa end times. Kasi sa pagtuturo sa end times, ang daming mga interpretations. Magkaiba yung tribulation, saka rapture. Pero one thing is sure, Christ will return. One thing is sure, kung ang sa kanyang pagbabalik, nung pumunta siya rito to save us, pero pagbabalik niya, He will judge the living and the dead. So, ang totoo niyan, wala naman nakakaalam kung kailan babalik si Lord. Sapagkat, like a thief in the night, Pero doon sa Book of Acts, nandun naman yung, kung paano siya umakyat, doon di siya, paano siya bababa. At ang nakakaalam lang sa kanyang pagbabalik ay ang ating Ama sa Langit. So, be prepared. Be prepared. Kaya nga dito, ang patutuo ni Lord, nireveal na niya yung kanyang sarili sa kanyang creation, nireveal niya ang kanyang sarili sa Word, hindi lamang sa world. Wala nang excuse kahit sinong tao kasi kung hindi mo man natanggap si Lord, it is written in your conscience sa Romans 1. So no excuse. At yung paglalahad ng creation, kita natin ang hand of God means the power of God. So sure yun. At bibigyan tayo ng illumination dito sa Word of God, yung we will be wise, meaning to say, we will comprehend the Word of God kasi tayo, born again, we have received our Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Kalakip niya na ipagtanggap natin sa kapuspusan ng Espiritu Santo na nasa John 16:13 na magkakaroon tayo ng illumination na sa Kanya lamang ang buhay na walang hanggan. Sure yun, mga kapatid. Yun yung sinasabi ni Pastor Rapi. Isa pa, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Sa ibang version, yung convert, ang pagkakagamit ay refresh, ang pagkakagamit ay restore, ang pagkakagamit ay to turn back. Ayun. It is a picture of renewal and transformation. Napakahalaga niyan. So, the law is perfect, converting the soul. Kanina, merong isang pumunta rito. Kamag-anak namin ito kamag-anak. At alam niya yung buhay ko. Alam din niya yung buhay ng pamangking ko. Nakapasok dito sa BF. Tapos ang nangyari, naglakad pala siya from Lumbaliches o Balintawak o Novaliches hanggang dito. At pagdating dyan sa pinto, nagulat na lang lahat. Sabi niya, siya si. Ayun. So, sabi ko dun sa kamanggagawa, ay, pakainin mo muna, so on and so forth. Tapos tinawagan ko si Otan at tinawagan si Sisteria, si Ana. Andito na pala sa labas. Tapos, nakita namin, supposed to be,
nung maliliit kami, parang hindi pa rin siya nakaalpas. Tapos, siyempre, kain muna, tapos binigyan, yung mga workers, binigyan din siya ng mga damit, iba sapatos, yung iba binigyan ng bigas, mga dilata, konting pera, para bang sa aking tansya talaga nakipagsapalaran siya na dun sa layo ng Novaliches, naglakad siya para makapunta rito. At salamat naman yung mga manggagawa, dali-daling tumugon. Tapos, nakita ko siya na parang ganun pa rin. Tinanong ko, kumakarga ka pa ba? Sabi, hindi na po. Siya hindi na daw. Talaga? Opo. Sabi ko, kumakarga ka pa? Hindi na daw, hindi na. Sabi ko, ano na lang tinitira mo? Sabi sa akin, baterya ng tubig. Tubig ng baterya? Tan, di ba? Tama ba ako, Tan? Sige, sorry. Sige. Nagulat kasi ko. So, ang totoo pala ganito. Buti na lang naklaro mo, Minister Otan. Ang trabaho pala niya sa talyer, naglalagay ng tubig ng baterya. Kasi ang sabi ko, kumakarga ka pa. Sabi niya, hindi na po. Ano na lang kinakarga mo? Sabi sa akin, tubig ng baterya. Sabi ko, malakas na pala tama ng tubig ng baterya. Hindi totoo to. Totoo, di ako nagbibiro. Di pumasok na ako. Kasi, buti na lang, mayroong isang yung man tawag niyan, yung sa mga lalamove at kung ano-ano. Yung mama, nung kinakausap ko kung kumakarga, parang may kinuha kami, may diniliver siya. Shopee. Alam niyo, nakikinig. Nakikinig na kasi nung tinatanong ko yung mga karga-karga, tira-tira, kung ano yung ginagawa, parang nakatingin siya na naibigay na niya yung delivery. Excuse me. Pero ayaw umalis. Hindi pa rin umalis. So, pumasok na uli ako. Tapos, ang ginawa ko, dadagdagan ko yung kanyang yung love offering. Kasi, basta, konti lang naman eh. Tapos, hindi ako mapakali, kumakain kami. Sabi ko, lalabas muna uli ko. Tapos paglabas ko, sabi ko, tama na yung buhay na naalanganin, ang tagal na natin dyan eh, ganito. Sabi ko, pag uwi mo, magpagupit ka, yan, may pero ka naman pera, tapos maliligo ka kako, ganito. Kaso baka paglabas, baka mahuli. Siyempre, hindi tiga rito. Tapos, siyempre, binigyan nung ito, suot mo to sapatos, suot mo to para malinis yung suot mo, ganyan-ganyan. Ang ginawa ko na lang, ihatid na lang doon sa kanto. Kasi maglalakad hanggang pauwi ng Novaliches. Pero marami naman siyang dala-dala. Sabi ko, kung sakaling masita ka, sabihin mo na lang ayuda. Parang gano'n. Totoo naman na konting tulong. Bago siya umalis, parang hindi ako mapakali, lumabas uli ako. Paglabas ko, naalala ko itong the law of the Lord is perfect, reviving, converting, transforming, turning back yung tao. Soul means yung living tayo, humans. So yung dahil lang salita ng Diyos, perfect, walang mali, ito'y ganap, ito ang kapangyarihan ng Diyos, itong salita niya para baguhin ang tao, converting the soul. Naalala niyo, may binasa si Pastor Rapi, yung Psalm 51. Doon sa 13 ba yun, Pastor Rapi, yung bang kinonfront ni Nathan si David doon sa kanyang kasalanan. At ito nga yung kanyang prayer. Naalala niyo ba yan? Sige, basahin ko sa inyo, ha? Psalm 51, 12 to 13. Kasi yung revive, convert, restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors. Siyempre,
tuturuan yung mga nakagawa ng hindi tama. Yun ang sinabi ko. So, tuloy ko muna ha. Then I will teach the transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Ayun ha. Mahalaga to. So sabi ko sa kanya, meron sana akong sasabihin sa iyo. Sabi ko, pero kailangan naunawaan mo ba? At kailangan taimtim sa puso mo. Sabi ko sa kanya, takal na natin, nung araw, alam mo naman tayo. Sabi ko, dapat ganito na, ganyan. Sabi niya, opo. O sige ha, meron akong bibigkasin. Sabay ka. Pero kailangan unawain mo yung sasabihin ko sa iyo. Tapos, sincere, galing sa puso, opo. So lahat nung sinabi ko na itong conversion, sabi ko, pinahingi ko ng tawad, pinahingi ko ng awa na magkaroon ng transformation, na sabi ko na si Jesus Christ ang makakapagbago ng buhay natin. So, opo naman siya lahat. At yun nga yung, kung nangyari sa aming lahat ito, napakalaki ng porsyento na kasi ang salita ng Diyos, the law of the Lord, perfect converting the soul. Matatransform ang tao kasi it is only the Word of God that can transform any human being to be in His kingdom or to be in His service. Yung Word of God, mga kapatid. Kaya itong pagkakabanggit na the law of the Lord is perfect, converting the soul. So, huwag niyong kakaligtaan kapag meron kayong mga nakikita na hirap makaalpas sa kanilang buhay na di ka nais-nais o hindi nakakalugod kay Lord, tayong mga Kristiyano, itong nireveal ni Lord ang kanyang sarili sa kanyang salita para magkaroon ng kaayusan ng mga tao dito sa lupa. Maalam tayo dyan Dala-dala natin yan So, tignan nyo sa kapaligiran nyo. Baka mamaya, andyan lamang sa mga mahal nyo sa buhay. Puntahan na ninyo dahil ayaw naman talaga nila ng minsan yung mga maling pamumuhay o bisyo na hook na hindi makawala, hindi alam kung ano gagawin Minsan nga, sasabihin niya, magpapa-doktor na lang, magpapakulong na lang muna. Ibig sabihin, hindi kulong asin kulong so on and so forth. Alam nyo, pagka na-lead natin sila sa pagsisisi at pagtalikod sa anumang kasalanan at pagtanggap kay Kristo Jesus at sasabihin natin sa mga tao na ang patutuo ni Lord, siya'y sigurado. Bibigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Tsaka yung pamumuhay na walang wisdom. Kasi kapag ang mga tao, akala mo may karunungan pero yung pamumuhay hindi naman right. Susunod dito yan, isa na lang ang aking gustong bigyan. So, nakadalawa na kami ni Pastor Rapi. Abangan nyo sa mga susunod na araw, mga kapatid. Tingnan natin itong isa. Isa na lang. Tingnan nyo, ha? Ito, the statutes. So, pag sinabing statutes, rule or order or charge. So, ilalagay natin sa order, Kasi minsan, disorder ang ating buhay. Minsan, ang ating mind ay cluttered. Kumbaga, no sense of direction. Parang hindi mo alam. Nakita ko to sa karanasan minsan yung mga tao hindi lamang alam kung saan magsisimula. Parang natabunan na sila nung difficulties, pains, and sorrows in lives, na prostrate na sila dun sa mga gusto nilang ma-achieve na laging hindi nagkakaroon ng katuparan. So parang gumigib up na bumibitiw na pag tinignan mo Pero bibigyan ka ng discernment ni Lord
pagtingin mo doon sa gilid mo, meron ka palang pwedeng matulungan eh. So, yung statutes, i-order yung buhay eh. Oo eh. Kaya, minsan hindi lang alam kung paano magsimula. Kaya, glory to God. Tingnan nyo to. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Okay. So, ito, pag iniisip mo, ang salita ng Diyos, ang statutes, ang principle ni Lord, ang precept ay right, hindi wrong. Kasi, ito sa pamumuhay, kahit wala ka pang salita ng Diyos, hindi mo pa naririnig, kapag may nagawa kang wrong, di ba merong conscience na yung budhi mo, babagabaging ka, kaya hindi ka makakapag-rejoice. Kaya yung mga akala mo nagsasaya-sayahan, pero the back of their mind, kapag merong maling pamamaraan sa kanyang naging kabuhayan, malungkot pa rin yun. Hindi magre-rejoice yun. Pero ang salita ng Diyos, yung statutes niya, will order your life at yan ay right. Hindi yan wrong. Kaya kung nahihirapan ng mga tao, kasi i-justify niya minsan, everybody is doing it, tapos sa tingin niya, nakikita naman niya bakit nagpo-prosper. So sa tansya niya, gagawa na rin ako ng ganito. Hindi. Wrong yun eh. Ang statutes, ang salita ng Diyos, ang tama. Eh kung sasabihin natin sa kanila na yung naging uri ng buhay, siyempre, sa una, we will take the risk. Kasi minsan i-reject ka, minsan hindi ka nakakausapin, o kaya magtatampo, o baka sumama ang loob sa'yo, o kaya wala ka namang pakialam sa buhay ko, so on and so forth. But still, kung meron kang malasakit o nagmamahal ka, halimbawa, unahin mo na muna yung sa family kung meron, sa katrabaho o sa kapitbahay. Pero siyempre, minsan sabihin mo, wag na makialam, mamaya ikaw pa mapasama dyan. Hindi na eh. Huwag mo nang isipin nyo, ikaw ang mapasama kasi ang sasabihin mo, right. Ang sasabihin mo, statutes of the word of God eh. The law of the Lord ang sasabihin mo, the testimony of God eh. So, yun ang right. Wala namang mawawala. We can do so much, mga kapatid. Subukan nyo lang. Ako nga, yung isa na yon, kamag-anak, matagal hindi nakikita, matagal na hindi nakaalpa sa tingin ko. So, pwede naman tayo makatulong. Kasi, pero, ang tulong kasi natin, yung, alam mo, pinansyal, so on and so forth, merong hangganan. Pero kapag itinuro natin sila sa ating Panginoong Hesus na sustainer ng life, hindi lang makakagaan sa atin. Yung bang minsan, siyempre, pagka, halimbawa, maganda na ang buhay mo, may maganda kang trabaho, masasarap ang kinakain mo, na may aircon kang natutulog kang may aircon, meron kang sasakyan. Tapos pagka nakakita ka minsan ng mga kamag-anak mo, o mga kapatid mo, o kung ano pa man, sino pa man, di ba parang merong kurot o ano, samantalang ikaw natutulog ka halimbawa sa waterbed o so on, tapos makikita mo sila pala, ang kama, ikaw waterbed, sila, ang kama ay folding bed. Totoo to, mga kapatid. Baka mamaya, kung hindi ka man nababagabag, mabagabag ka na. Para bagang the Lord has blessed us so much. It is the right thing to do. So, at hindi naman sa titingin kasi ipabalik sa iyo ni Lord eh. Naibalik na eh. Kaya tsaka meron niya tayong laging naririnig na paano madadagdagan niyan, puno yung baso. Bawasan mo yung baso kasi para malagyan uli ni Lord. Ano, ha? O tingnan natin mga kapatid itong rejoicing the heart. So kapag nakagawa ka ng tama, ako nga kanina parang sa tingin ko, parang hindi na muna ako lalabas, nabigyan na naman, pero nakatatlong balik akong lumabas. Buti na lang pagbalik ko, nandun pa. O di pagbalik ko, nagre-rejoice ako. O ngayon, kasi minsan, kaya hindi ka makapag-rejoice, nakatingin ka minsan sa sarili mo, alam mo, what about me? Kulang ako, ganito ako, ganyan ako. Pero wag ka munang pumokus sa iba. Mag-focus ka ng kahit anong maliliit na bagay na pwede mong gawin na right. Oh, labas ka lang ng bahay.
Ano ba yung right na magagawa mo? Siguro, gumising ka ng maaga. Imbis na yung tatay, nanay mo ang magluluto, ikaw mo magluto. O gumising ka ng maaga, imbis na yung nanay at tatay mo maglilikpit nung banig mo, o yung kumot mo, o yung unan mo, o yung kinainan nyo kagabi na nakatambak dahil walang tubig, gising ka ng madaling araw. Pag gising nila, uy, nahugasan na. O kaya, maliliit lang. Pag gising nila, mag-imis-imis ka na, yung mga basura, ilabas mo na, itapon mo na. Maliliit na bagay lang. Pero pag nagawa mo yun, medyo merong rejoicing in the heart. Subukan nyo, wala namang mawawala eh. Ang daming pwedeng gawing right, ha? Huwag lagi nakatingin sa what about me, ha? Tignan nyo to. Yung the statutes of the Lord are right. Dito sa Psalms 119, 160. The entirety, the whole of your word is truth, and every one of your righteous judgment, right, endures forever. Imagine, naalala niyo sa Hebrews 6:10, yung mga mabubuting ginawa natin, hindi makakalimutan ni Lord yan, especially to fellow believers. Hebrews 6:10, tignan niyo. So, forever yun. Hindi nakakalimutan ni Lord yun, yung mga right things that you have done. The entirety of your word is truth. And every one of your righteous judgment endures forever. Diba? Para sa tingin mo, wala lang. Ngayon, malalaman mo na lahat pala nung right na ginawa mo, lahat na right na ginawa mo sa kapwa mo, hindi makakalimutan ni Lord. Tsaka never get tired of doing good. Galatians 6:9-10. Huwag kang mapapagod. Ito na lang, sa 119, 162. Ito naman ngayon yung gagawin mo. Yung rejoicing the heart. I rejoice at your word as one who finds great treasure. Ayan. Tayo, by God's grace, nabuksan ang ating kaisipan, nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, minemeditate natin ang salita ng Diyos, minememorize natin ang salita ng Diyos, ino-obey natin ang salita ng Diyos, do it with a grateful and rejoicing heart. Kasi ang Word of God will give great joy. Tsaka hindi lang yun. Tignan nyo I rejoice at your word as one who finds great joy or great treasure. Di ba, meron niyang treasure hunting, di ba? Pag nakakita ka ng treasure, magtatatalong ka. Supposed to be, natagpuan natin si Jesus Christ. Supposed to be, meron kang Word of God. Ngayon, pag hindi mo binabasa yan, naku, teka muna, wag naman. Basahin mo, pag-aralan mo, i-memorize mo, i-meditate mo, by God's grace, mau-obey mo, nako, great treasure. And finally, kung maaalala nyo dito sa Psalms 1, 1-2, napakagandang pangako nito na, sige, basahin ko, Psalms, final na lang to, final. 1, yan, 1-2. Sa 1 na muna. Sige, basahin ko sa inyo, Dito, sa truth of the Word of God, sa doing right, no compromise. Huwag mag-compromise kasi mahirap, mga kapatid. Tingnan nyo. Blessed is the man who walks not in the counsel of the godly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scornful. But, ito yung rejoicing of the heart, but his delight, rejoicing ang kanyang kinalulugod, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf
also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Grabe naman itong pangako ng salita ng Diyos na truth, na right. So, kapag ikaw ay nag-delight in the law of the Lord, the statutes of the Lord, kapag ikaw ay masaya, minemeditate mo ang salita ng Diyos day and night, pinag-aaralan mo, ano yun? Mga matatanggap mo? Planted, fortified, ikaw yon. Stable, rooted, strong, fruitful, production naturally flows and grows unwithered. Kahit sa, tomorrow, ito yung unwithered, supposed to be, pag tinignan nyo, lockdown, walang trabaho, so on and so forth. Pero yung mga kapatiran natin, ang daming messages. Kay Sister Ria, sabi, Sister Ria, pabasa mo naman to bukas. Pabasa mo naman to sa Good Morning Jesus. Para bagang inspired dito sa seems to be difficult situation, para bagang no work, no whatever it is, nasa stay home, pero kahit anong season, unwithered, still there is production. Withered, even in sa tingin mo difficulties, still the Lord provides. And finally, yung prosperous, yung prosperous, hindi not necessarily pera-pera, ha? Ang ibig sabihin dito ng magpo-prosper ka in whatever you do, ang ibig sabihin niyan, ito yung goal ng Diyos sa buhay mo ay matutupad. Kaya nga yung sabi ko sa inyo, tomorrow, yung shocking revelation, pero how the Lord shaped the situation in favor doon sa manggagawa na pag tinignan mo, looking back more than 2 decades, kung naganap yung shocking experience na yon, asa na kaya tayo lahat kung tutuusin? Pero yung ditong sinasabing, whatever you do, He will prosper, meaning to say, the goal of God's purpose in our lives will be fulfilled. It is for our own good. Kaya, yung susunod pa, meron pang 4, Pastor? 4 pa. So, abangan ninyo sa mga susunod na araw, itong attributes of the Word of God. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa mga kapatiran na kaming lahat ay pinagpala mo sa salita mo, awat grasya para maipamuhay. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Good evening. In Jesus' name, amen, amen. Second